Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Kumusta mga tropa? Nitong nakaraan ay binalita natin ang tungkol sa hidwaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Pero sa ngayon, balik Pilipinas naman tayo. 2016 Fighting Falcon. Ito ang bilang ng fighter jets na inaprubahan ng Amerika para sa Pilipinas. Isang napakalaking kasunduan na nagkakahalaga ng $5.58 bilyong, ang pinakamalaking pagbili ng armas sa kasaysayan ng bansa. Pero ang 20 F-16, hindi pa iyon ang katapusan ng kwento. Dahil ang tunay na plano ng Pilipinas ay 40 fighter jets, at habang ibinibigay ng Amerika ang unang kalahati ng puwersa, may isa pang kapangyarihan na gustong punan ang natitirang puwang, ang Europa. At ang tanong to ngayon, bakit gustong-gusto ng Europa na maging bahagi ng hinaharap ng Philippine Air Force? Noong 2005, tuluyang ibinaba ng Philippine Air Force ang huling Northrop F-5 Freedom Fighter. At sa sandaling iyon, nawala ang tunay na combat fighter capability ng bansa. 2 dekada. 2 dekada na ang langit ng Pilipinas ay halos walang depensa. Sa loob ng mahigit 20 taon, wala tayong tunay na interceptor beyond visual range missiles o fighter jet na kayang sumalubong sa banta sa himpapawid. Habang lumalakas ang presensya ng China sa West Philippine Sea, patuloy namang nadadagdagan ang mga modernong fighter jet ng kanilang militar tulad ng Shenyang J-16 at Shenyang J-11. At sa loob ng mahabang panahon, wala tayong maipantapat. Pero nagbago ang lahat noong 2025. Noong Abril 2025, inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta ng 20 F-16 Block 70/72 para sa Philippine Air Force. Ang package ay binubuo ng 16 na single-seat F-16C, 4 na 2-seat F-16D para sa training. Kabuuang halaga, $5.58 bilyong. Ngunit hindi lang eroplano ang kasama sa deal. Kasama rin ang 112 AIM-100 at 20 C-8 AMRAAM air-to-air missiles, 40 AIM-Siyam X-Block, 2 Sidewinder missiles, AN/APG-83 AESA radar sa bawat jet, AN/ALQ 254 Viper Shield electronic warfare system. Sa madaling salita, hindi ito simpleng pagbili ng eroplano. Ito ay isang kompletong air combat capability. Pero kahit napakalaki ng deal na ito, hindi pa rin dito nagtatapos ang plano ng Pilipinas. Sa ilalim ng AFP Rehorizon 3 Modernization Program, malinaw ang target ng gobyerno. 40 modern fighter aircraft para sa bansa. Ibig sabihin, 20 mula sa Amerika, may natitirang 20 pangkailangan. At dito, pumasok ang isang malaking alok mula sa Europa. Ang kumpanyang Leonardo S.p.A. bilang kinatawan ng Eurofighter Consortium ay formal na nag-alok ng 32 Eurofighter Typhoon sa Pilipinas. Hindi ito simpleng proposal sa isang defense expo. Ito ay seryosong kampanya na direktang iniaalok sa Department of National Defense. Ang Eurofighter Typhoon ay isa sa pinaka-advanced na 4.5 generation fighter jets sa mundo. Mga kakayahan nito: twin-engine fighter, Mach 2 maximum speed, advanced ECRS Mark 2, AESA radar, malaking weapons payload, buong NATO interoperability. Ito ang pangunahing air superiority aircraft ng maraming air force sa Western Europe. Pero ayon sa Europa, hindi lang fighter jet ang kanilang inaalok sa Pilipinas. Ang tunay na halaga ng alok ng Europa ay nasa ecosystem. Una, technology transfer. Maaaring maging bahagi ang mga Pilipinong engineer at technician sa production at maintenance network ng Eurofighter.
Ikalawa, defense industry development. May posibilidad na magtayo ng logistics at manufacturing hub sa Pilipinas. Kung mangyayari ito, magkakaroon ng bagong trabaho, local defense industry, at mas malaking strategic role sa Indo-Pacific. Hindi lang fighter jets ang maaaring isama sa package. Kasama sa tinatawag na Team Europe, ang ilang malalaking kumpanya, Airbus, posibleng mag-alok ng Airbus A3, 30 MRT-T aerial tanker, Saab. May Saab Global Eye Airborne Early Warning System kapag pinagsama-sama, fighters, aerial tankers, airborne radar, logistics infrastructure, magkakaroon ang Pilipinas ng isang buong air power ecosystem. Hindi lang simpleng fleet ng fighter jets. Mahalagang linawin, hindi ito laban ng F-16, laban sa Eurofighter. Ang plano ng Pilipinas ay malinaw. 20 F-16 mula sa Amerika, 20 pang fighters mula sa pinakamahusay na mapipili ng DND. Kung ang Eurofighter Typhoon ang mapili para sa ikalawang batch, magkakaroon ng Philippine Air Force ng 2 elite fighter platforms sa iisang hukbong panghimpapawid. Isipin ninyo ito. Noong 2005, ibinaba natin ang huling F-5. Ngayon, nagbigay ang Amerika ng 20 F-16, nag-alok ang Europa ng 32 Typhoon at ang Pilipinas? Hindi na tayo ang bansang nagmamakaawa para sa depensa. Tayo ngayon ay bansang nililigawan ng mga pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Sa susunod na mga taon, magbabago ang langit ng Pilipinas. Hindi na ito magiging langit na walang depensa. Ito ay magiging langit na binabantayan ng modernong air power. At ang bansang yon ay tayo ang Pilipinas. Mega shoutout sa lahat ng patuloy na nanunood at sumuporta. See you next video. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell